Hello guys! So, welcome sa aming first ever podcast. I'm with Shane, my pamangkin, and with my pinsan. Pinsan-in-law. Cousin-in-law. Si Ate Donna, ayan. Gagawin namin to, wala lang. Cloud chasers kami. Mag-ano lang kami, magre-reflect lang kami ngayong 2023. Wow! Oo. Anong sinasabi mo, Ate Donna? Matapos na ang taon. Matatapos na ang taon. Yan. So, meron lang ako ditong ilang questions. Yan. Para sagutin natin. Okay. English, pero pwedeng Tagalogin naman natin. Ayan. Ano lang muna tayo? Light questions. Okay. First question. Oh, meron tayong ano dyan sa gilid. Ang ating first question ay... What is the most important goal I achieved for this year? Ano yung pinaka na-achieve nating goal for this year? Ikaw muna, Shane. Hawakan mo, Bi. Ay. Pwedeng hawakan. Ayun, kasi wala ako sa school. Hindi ako mahilig sumali sa mga org. Tapos wala akong pakialam sa mga nangyayari sa school namin. Pag may event, lagi akong si Takas. Gusto ko lagi umuwi, tapos hindi ako sumasama talaga kapag may mga event ganun. So parang ngayon, mas naano ko yung importansya ng mga yon. Like ng mga seminars namin, ganyan, kasi marami ako natutunan, tapos na-enjoy ko siya. Tapos ngayon, parang naka-vent out din ako sa comfort zone ko, kasi nung nagkaroon kami ng MICE na class, kumbaga parang nakatulong siya. Yun nga lang, medyo maikli na yung pasensya ko. Pero, oo, pero kumbaga sa pagiging Shane is nakadagdag siya sa experience, and na-enjoy ko siya kasi parang lumabas din yung mga kakayanan ko pa na hindi ko ina-expect na, ay, kaya ko pala. Ganyan. So, ayun, na-enjoy ko siya. Tapos, sa school, tas goal ko naman bilang tao, sa sarili ko, Ano ka ba dati? dati kasi akong hotdog na nakalabas ng freezer. Gusto ko na nga bumalik ulit eh. Ayun nga siguro yung nakaalis ako ng comfort zone. Ayun lang. Nakaalis ng comfort zone. Ate, ini-English tayo nito. Comfort zone daw. Ano ba? Ikaw, ate, anong na-achieve mong goal this year 2023? Sa pamilya, madami. Wow! Nakaiyak. Ay, may ganun. Nagiging jeje mo na. Sorry. Okay. Siguro ko ang dami kasi unang-una pinagpe-pray yan eh. Oo. Kasi si Kuya mo CJ, ang daming daming down sa sarili niya ngayong taon ngayon eh. Siguro kung hindi na nagkasakit yung dalawa, hindi yan magiging malapit sa Diyos. Oh, so yun yung greatest goal niyo Yeah. ngayon, achievement. Oo. Yung Basta, makabalik. siguro ko masasabi ko na super blessed ngayong 2023 ngayon. Sana, next year, ganun pa din. Ano ba yun? Naiiyak ako. Una pa lang. Ano ba yan? Oo. Sabi ko, walang iyakan, tuwaan dito eh. Basta, sabi ko, okay naman. Basta, sabi ko, wag lang mawala ng pag-asa. Kasi, the best, talaga, kumbaga, best na, ano ba yun, tawag doon? Yung prayer talaga yung pinakamalakas. Kasi kung wala ka kay Lord, wala lahat. Oh. Wow. Kaya ngayon sabi ko, tapos pinaka-goal ko pa ngayon bilang mama, yung hindi ka nagiging dinosaur pag napipigilan ko yung sarili ko minsan. Sabi ko, Lord, turuan mo kung paano mag-alaga ng bata. Kasi dalawa na yung lalaki, babae. Dati pag na ako nagagalit ako, palo agad. Ngayon ako control ko sa sarili ko. Hindi ko nakokontrol dati yung yung galit ko sa kanila. Pero ngayon okay na. Ko nakokontrol. Sabi ko, lumaki lang si Kobe. Mag-aano na ako sa church. Kasi nawala yun eh. Nawala. Nag-ministry ka na.
Oo, buntis pa lang ako, nag-ministry na ako, Oo. nagkakanta-kanta na ako. Pag Sabado, nagpa-practice na ako. Mm. Yun, nawala. Kasi nga pinanganak mo si Kuya. Sabi ko, paglaki niya, sige, go. Mm. Tapos, yun nga, si Kuya mo, natutuwa ako. Oo. Sana, tuloy-tuloy. Oo. Thank you, Ate Don. Thank you Ikaw. so much. Ano ba yun? Nakakaiyak naman. Wala pa nga. Nakakainis. Ayan. Si Tita Ka, daming ano yan eh. Achievement. Hindi talaga plot twist ngayong taon. Maraming siyang plot twist ngayong taon. Pero totoo, agree ako doon sa sinabi mo, Tidon, na marami, etong atang 2023 na to, nasubok talaga lahat. Oo. Nasubok lahat, pasensya mo, pagiging mabuti mo. Ako din naman, this 2023, siguro pare-pares naman tayo may ups and downs. Pero talagang na-test lahat. Test of faith, test of courage, test of patience. Patience talaga. Pero iba talaga. Iba talaga yung test of patience ngayong taon. Siguro dahil nga lahat, ang daming nangyayari na nahihirapan tayo mag-wait, nahihirapan tayo mag-ano. Pero talagang inano ni Lord, in-orchestrate ng Lord lahat. Ayan, isa rin sa mga greatest achievement ko siguro this year, yung nakapasa ako ng board exam. Yun yung greatest plot twist. Thank you, Lord. All honor to you. Pero grabe din naman talaga ang... Kasi syempre, totoo pala yun, marami kang doubts. Pero pag sinabi mong, Lord, bahala ka na, yun talaga yung offer mo na. Ang pinag-pray ko kasi nun, talaga, Lord, i-ready mo lang yung heart ko. Kahit anong maging resulta, basta ready lang yung heart ko. Kasi parang hindi ko kilala ko sarili ko eh, baka hindi ko kayanin i-maintain niya na parang okay lang yan, kahit di ako makapasa. Kahit alam ko sa sarili ko hindi naman ako magiging okay kahit di ako makapasa. Pero sabi ko lang sa Lord, ang prayer ko lang, kahit anong result, i-ready mo na yung heart ko. Masakit man, bigyan mo na ako peace. True enough, binigyan naman ako ng Lord ng peace nung nag-aantay na ako ng resulta. Pero na-remind ako na ng Panginoon na parang masyado akong nag-worry about tomorrow. Hayaan mo ako mag-handle sa lahat. Ayun, praise God. Yun naman ang plot twist ngayong taon. Greatest achievement ko siya talaga. Okay, next question. Ayan. What was the most enjoyable part of your work at home or at school? Sa estudyante muna natin. Para sa akin yung most enjoyable part is nararamdaman kong isa na akong totoong estudyante talaga. Kasi iba yung impact iba yung impact pag online sa talagang napasok ka. Kasi enjoy ko siya kasi nga yung course ko more on skills. So mas marami kaming lab compare sa sa lecture. So dahil doon mas ang dami ko natututunan. Ganun, kumbaga ba, mas kaya kong makapag-observe na, ganito pala siya, ganyan. So, parang, dahil doon, naiisip ko na kagad na, sa graduation, plano ko yung ganito, ganyan. Pero, syempre, plano ko lang naman yun eh. Hindi ko pa rin sure kung ano talaga yung plan ni Lord para sa akin bilang Shane, ganyan. Tapos, ayun din, kumbaga, kaya ko nang makisama sa mga kaklase ko. Kasi yung yung section kasi namin, may grupo. So, hati-hati kami, ganyan. So, merong group 1, group 2, ganun, kanya-kanyang barkada, ganyan. So, dahil nga din sa mga nagiging activities namin, tapos iba-ibang grupo yung nasasamahan namin, parang mas lumalawak pa yung ko na hindi ko alam kung binibigyan ba ako ng stress lalo or kasi grabe talaga yung sa patience. Parang dati kasi kaya kong lagi namang umunawa. Pero ngayon kasi parang lagi na lang ba ako parang kasi nasasanay sila, ganyan. So ayun, natututo din naman ako sa kanila. And ayun din, kumbaga yung circle ko din naman ngayon is talagang palaban sa pag-aaral. Kumbaga natututo din ako sa kanila na re-realize ko rin sa mga life nila na ganito, ganyan. So, hindi man perfect yung life naming lahat, pero at least kung magkakasama kami bilang isang estudyante, na talaga yung goal na napapagod kami, ganyan, napipressure kami sa mga teachers namin, ganyan. Pero at the end of the day, lahat ng yun, worth it. Yung pagod, ganyan, yung mga duty, yung mga reklamo sa mga teachers, ganyan. So, parang
para sa akin is, mas na-feel ko ngayon na ito pala yung college. Ganun. Iba lang talaga siya compare sa mga nung senior high ako, nung high school, iba talaga siya eh. Kumbaga kasi parang pine-prepare din kami sa real life. Ganyan. So, masaya naman siya na challenging na nakakainis. Ganun yung feeling. Ayan, thank you so much. Isa perspective yun ng estudyante. Ayan, ako naman, most enjoyable part of my work, small progress ng mga bata ko. Oo. As a therapist, grabe, yung dating hindi nakakapagsalita, ngayon, hirap man sila din magsalita pa rin. Yung iba, marunong na. Pag nakikita mong nagtatry na silang to communicate, grabe, minsan nga naiiyak na ako eh. Parang ang iniisip kasi namin bilang mga therapists, ano lang kami eh, instrumento. Pero lagi mo talaga yung pagpe-pray yung mga bata mo. Lagi mo pagpe-pray yung mga pasyente mo kasi hindi mo kayang ikaw lang. Talagang intervention ni Lord na yung mga ganun, yung dating wala naman silang pakialam sa'yo, ngayon nagre-request na sila, more food pa daw, more food, give me this one, I want this one. Kahit yung iba non-verbal, na marunong sila mag-gestures, na alam nila kung saan, paano gagamitin tong mga gestures na to. Yun. So, siguro yun yung most enjoyable part of my work. Ikaw naman natin doon na sa bahay. Enjoyable part. Masaya na ako pag walang laba. Oo. Yung hindi nagpapasawa yung dalawa. Yung malinis yung bahay. Oy, masaya na ako doon. Wala lang. Nag-enjoy lang ako sa bahay kasi kung hindi mo ma-enjoy kung nandun ka lang, mabubuang ka eh. Hindi ka ba, ate, di ba sumagi sa utak na parang nakaka-boring naman dito sa house, nag-aalaga ako ng mga anak. Kasi minsan, sabi ko sa'yo kung hindi lang ako nagpapara-pray, siguro ko nabubuwang na ako sa bahay talaga. Oo, kasi ikaw mismo, kumbaga, nanay ka na, tapos ikaw lang sa bahay ka lang. Yung ulit-ulit ka, araw-araw yung ginagawa mo. Daily routine mo na pagising mo sa mga asikaso ka ng bata. Pag papakainin mo, tapos maya-maya paliguan mo, yung ulit-ulit lang. Kung kung antayin mong mapuno yung labahan mo, kung Christmas tree na ba yan, tapos yung mga damitan, kung magulo, kakatupi mo pa lang, tapos mamaya dyan na, si Luis na si kuya mo, magtatay talaga. Alam ko kanina galing. Oo, tapos yung kakaligpit mo lang, maya-maya, andyan na naman. Kasi ako, pag makikita kong magulo, aayusin ko. Ewan ko, ganun talaga ako. Sabi ko, enjoy ko lang to. Kasi kung hindi mo enjoy yung buhay mo, wala. Wala. Tapos, hindi kasi ako mahilig yung mga kapitbahay. Yun. Once lang ako mga kapitbahay, kung close ko, yun lang. Pupunta lang ako sa kanya. Sabi nga ng mga kapitbahay, ba't di ka naglabas ng labas? Sabi ko, wala. Gusto ko lang magstay sa bahay, makita si Nano. Pero sabi, baka cellphone ka ng cellphone. Hoy, sabi ko, nagsiselfone ako, tapos ko yung mga gawain ko. Wala, enjoy lang. Pero, syempre, kasama mo dyan si Lord. Pray ka lang ng pray. Yun lang. Next question, medyo mabigat to. Huy! About relationships na. Hindi to relationship na syempre iba yung sayo ate kasi may asawa ka na. Pero kahit hindi asawa, hindi significant other, pero yung alam mo yun, relationship with other people. What was your biggest relationship accomplishment? For me, nung pumasok kasi yung 2023, ang goal ko talaga, sa fruit of the Holy Spirit, hirap ako sa love. Kaya ko magmahal. Nang gusto mo? Oo. Pero kasi yung mahalin mo, yung yung mahirap mahalin, talaga parang, Lord, bakit Lord? pero talagang may question lagi na, bakit kailangan ka pang mahalin? Yun yung laging tinuturo ni pastor. Natatapat pa yung devotion ko na love another, ganyan. Kasi once na minahal mo sila, parang mahal mo din yung ganyan-ganyan. So, ayun, yun ako nahihirapan. Una sa mga pinsan ko. Kasi, nauna talaga yon. Hindi kami okay sa father side. Talagang may something. Parang alam mo, pag nagkita kami, may wall.
So, siguro, parang grateful na lang ako sa part na yung bahay ni na Tita Carol is open para talaga sa lahat. Ganyan. So, diba? Tapos malaki pa. So, ayun, parang nagkaroon ng chance na magbakasyon doon, ganyan. Tapos, naiiwanan kasi kami, na kaming tatlo. Oo, kaming tatlo magpipinsan lang doon, na yung isa ay hindi ka okay, parang hindi mo lang feel, ganon. Parang ang sarap lang sa feeling na kasi tumanda kami, kahit nang bata kami, hindi kami goods. Pero ngayon, nafe-feel mo na okay, na maayos. So, hindi lang doon natapos, may mga sumunod pang ilang buwan na magkakasama kami hanggang sa kaya na naming sabihin sa isa't isa na I love you, gano'n na mahal kita, na mag-ingat ka lagi, na pinag-pray kita, gano'n na parang yun yung tinuturo din sa akin ni Lord, na unti-unti nang inayos yung mga mahirap na relasyon, and hindi ko naman talaga ina-expect na darating pa kami sa point na gano'n, na kaming na mga pinsan ko sa father side, may time na magkasama, magmi-milk tea kami, yung mga ganung bagay, hindi ko siya ini-imagine. Kasi ang gusto ko lang naman talaga, yung parang ang binivision ko lang kung ano yung present ganyan. So, tapos next is, yun nga, kay mama din. Talagang, nahirapan na ako kasi nung naglipat, nung na-transfer ako ng religion, syempre, dahil nga yung religion namin is, parang kung pag namatay ka sa relihiyon, ay nabuhay ka sa relihiyon na yun, kailangan hanggang mamatay, yun yung religion mo. Parang yun kasi yung na-feed din sa amin, ganyan. Pero kasi iba parang iba talaga kapag parang alam ko sa sarili kong may kulang, ganun, alam ko sa sarili ko na I need more, ganyan. So, ayun, dumating sa point na ganun, and hindi siya naiintindihan. To the point na nagkukos na siya ng parang boundaries, nagsiseparate na kami ng isa, parang to the point na ayoko na lang siyang kausap, ganyan. Pero as time pass by, talagang pinakita rin talaga ni Lord, or siya rin yung nag-ano ng lahat na magiging okay, ganyan. So parang doon is unti-unting pinakita sa akin, kay mama, ano yung dapat kong gawin, tapos ano yung parang basta siya yung bahala sa lahat, ganyan. Tapos ayun, siguro sa mga klase ko din, kaya ko na silang intindihin, pero may talaga pa rin yung pasensya ko sa kanila. Pero yung intindi ba na, eto kasi yung pinagdadaanan niya kaya okay lang. Kasi dati hindi, kapag sinabi kong ganito, kailangan mo tong gawin. Yung parang ganon. Tapos, nagkaroon din ako ng mga school friends na ayoko talaga. Kasi, pag talaga sa kaibigan, ayoko. Dahil nga, na-betray ako dati. So, nag-build ako ng wall na kung sino na lang yung mga taong alam kong safe ako, doon na lang din. Tapos part din, siguro si Tita Carol, ganon. Kasi kaya ko mag-open. Like yung hindi mo masasabi na, ay, nangyayari pala yun sa kanya, ganon. Sa kanya. Tapos paghirap ako na sabihin siya kanino, sa kanya ko nang nakakwento. Parang kasing automatic yung utak ko na kapag nakikita kami, Tita, alam mo ba, yung ganong bagay, yung parang, ewan ko, bigla-bigla na lang, human Twitter, ganon. Ganon yung nangyayari, kaya parang, kumbaga, walang filter, ganyan. Tapos, sa churchmate din, ganon, kung paano din ni Lord talaga. May mga nawawala, tapos may mga dumagdag din talaga, pero laging sinusure ni Lord na yung mga nakakausap ko, yung mga tao sa paligid ko is good for the heart. Meron din namang hindi. Meron din talaga kasing sumubok ng pasensya ko pero maganda rin na na-experience yung mga ganong bagay. Kasi dahil doon, natuto din naman ako. Ayun lang. Yung mga hindi mo ina-expect na maging okay yung relationship mo with these people, si Lord yung gumagawa ng way para maging okay ka din. Okay din kayo. Ako siguro, biggest relationship accomplishment sa family. Kasi, alam nyo naman, ang family namin, wala namang perfect family. Pero yung, iba kasi yung relationship nyo as a whole. Nasubok din talaga. Nung umuwi si Claude ng Cavite, tapos, hindi ko ma-explain, pero, alam mo yung parang, Lord, alam ko naman na hindi mo gusto ng broken family. Pero talagang, bumabalik pa rin kami ni Claude sa
Ayan siya, parang baliw. Mabalik pa rin kami ni Claude sa, maghiwalay na lang kaya kayo. May ganon. May mga ganon pa rin kaming moments na ano ba yan, Lord, alam namin na ano, kaya lang hindi naman healthy na yung, diba? Worldly. Hindi naman na healthy yung ano. Pero sabi nga, you have to love the difficult people. And, always remember, ikaw din, you're not lovable. Ikaw din mismo sa sarili mo. Isipin, parang, naalala ko to preaching ni Pastor Peter na namimili ka ng taong mamahalin. Ikaw ba, sa tingin mo, pag nakita mo yung sarili mo, kamahal-mahal ka ba? 'Di ba? Yung ganun lang na thought na, oo nga, no. Hindi, kahit ako sa sarili ko, di ko naman mamahalin na yung sarili ko eh. Pero, yun yung gusto ng Lord. Tayo nga, minahal tayo ng Lord unconditionally eh. Sino ba naman tayo para mamili ng mga tao? So, nature kasi nating mga tao na mamili lang ng mga taong mamahalin. Pero, true enough, yung mga mahirap mahalin, sila yung malapit sa'yo. Pamilya mo talaga. Sa totoo lang, sila pinakamahirap mahalin. Hi, shoutout sa parents. Charot. Hindi, pero ito, ano naman to, anong tawag dito? Realization in life na hindi lahat talaga ng mga tao na nakapaligid sa'yo, hindi mo sila everyday love. Talagang minsan parang, alis na ako. Ganon. Pero kung papaano din inayos bawat isa sa amin para maging harmonious yung relationship namin. Kasi ang tinuturo ng Lord, hindi ka pwedeng mag-focus as a whole. Unahin mo yung sarili mo, na Lord, ano ba ang dapat kong gawin? Kasi isa-isa kayong ididil niya ni Lord. Tignan mo kami ngayon. Kahit papaano, na lesson naman. 'Di ba last time nga siya, no? Away talaga kami. Sunday na Sunday. Uy, talaga nung pag Sunday. Talaga namang rock and roll. Oo! Pag Sunday talaga. Hindi kasi talaga, choice mo rin yan eh. Kung papadala ka doon o lalabanan mo. 'Di ba? Pero yun, happy naman ako. Malayo pa. Ay, malayo na kami, pero malayo pa. Alam mo yun, kung paano kami magiging harmonious sa family. Kasi, hindi nga naman gusto ng Lord na magkahiwa-hiwalay ang pamilya, di ba? Pero, yun, pero pag nasa Lord ka, tama yung sinabi natin doon na kanina eh. Huwag ka mawalan ng pag-asa talaga. Pag-pray mo lang. Kasi kapag mas-stress ka talaga, naisipin mo, paano ba to? Hindi nga ikaw yung gagawa ng paraan. Si Lord nga yung gagawa ng paraan. Kaya siguro parang napapagod tayong mahalin sila. Kasi tayo, yung pinapairal natin yung sarili natin. Hindi natin pinapairal si Lord. Ayun, siguro yun yung biggest accomplishment ko sa relationship. Yung sa family na napagtsatsagaan namin ng bawat isa. At natututunan naming mahalin yung differences and yung mga flaws ng bawat isa. Yan lang. Yun siya, kami ni kuya mo. Sabi nga niya ni, kailan daw kailan daw kami mag-end ang contract? Sabi ko, bahala ka dyan. End of contract, sinasabi niya. Hindi, inaano niya lang ako. Oo. Ngayon, parang wala naman kasi parang hindi nga kami gaaway niya ni. Ako nag-aaway sa kanya. Oo. Sabi ko sa'yo, alam niya yung paggalit ako eh. Hindi ko siya pinapansin. Mamaya, huy! Kasi bahala ka nga dyan, sabi sa akin. Sabi ko, naano ka man? Pero hindi, takot talaga yun sa akin. Ay, baka marinig. Shoutout naman sa'yo, Takmusa. Hindi, malaki lang yun. Malaki lang pero takot sa asawa. Oo. Pero ano yung nakita mong difference? Yung Unang taon sa ngayong unang patapos. taon. Basta ang laki ng pinagbago niyan. Kasi dati, nagsisimba kami, parang wala sa puso niyo magsimba. Uy, naiiyak na naman siya. So, iiyak na naman kami. Tapos, Wala talaga sa ano niyan eh. Minsan kasi sinisiko ko niyan, uy, sabi ko, nasa simbahan tayo, wala, naiiyak na ako. naiiyak. Oo nga. Okay lang yan. No judgment. Sabi ko nga, ay, basta naiiyak ako. Naiiyak. Naiiyak ko. Hindi. So, Kaabaw ng momento. hindi, yung ba, pasuko ka na, yung sabi ko, Lord, kung kaya mong paluin mo na.
ganun ako dati. Kasi nasa simbahan kami. Sabi ko, yung asawa ko kasi parang wala lang pakialam. Sabi ko, siya yung nauna naging Christian. Sabi ko, ako, suko na yung puso ko sa kanya. Kumbaga, pinapakita ko na lang sa kanya, ako ganito. Hindi ako sumusuko. Sabi ko, yung dalawa kong anak, lagi kong pinagpe-pray na huwag magkasakit. Pero yun nga, yung pa nga yung palo ni Lord sa kanya, napupunta sa mga anak namin, nagkakasakit lagi. Yun nga yung nangyari kay Kobe, nagkompulsyon. Sabi ko, Lord, sabi ko yung sinabi ko sa paluin sa kay CJ, but nag-doubt yung puso ko, nag-question ako doon. Sabi ko, bakit sa mga anak ko nangyari? Sabi ko, ba't nangyari sa mga anak ko? Sabi ko, Lord, kung ano man yung desire ng puso ni CJ, sabi ko, pinagpe-pray ko, bumalik yung loob niya sa'yo. Sabi ko, hindi ako susuko mag-pray. Basta balik mo lang yung loob, yung puso niya sa'yo. Sabi ko kasi, ako nadanas ko na kung paano mawala sa'yo. Sabi ko, ang dami. Sabi ko, yung nangyari sa mama ko, pinag-pray ko talaga sa kanya. Sabi ko, Lord, bigyan mo pa ng isang buhay. O patagalin mo yung buhay na makasama ko si mama. Kasi, ako, ang dami ko ding kahit nandun ako sa bahay, nakakalimutan ko makipag-share kay mama. Sabi ko, bigyan ako ng lakas makapag-share kay mama. Sabi ko, kasi hindi ko talaga kaya. Kasi yun nga, unang-una, sabi ko, ang goal ko muna si kuya. Kasi asawa ko, diba? Kasi siya yung una. Sabi ko, pinag-pray ko talaga. Sabi ko, Lord, kung kaya mo paluin mo. Yung nangyari kay Kobe, yung nag-choke siya. Yun yung unang niya, sabi ni Mami, Jay, maging faithful ka na. Yun yung pinakahuling niya. Yun, ang dami niyang naging umiyak siya sa akin. Sabi niya, sorry. Sabi niya, sorry kung naging ganito ako, ganyan. Sabi ko sa'yo, hindi kita tinitigilan pag-pray. Maging faithful ka lang kay Lord. Ganun sinabi ko sa kanya. Siguro ko nakapag-isip-isip siya hanggang ngayon. Sabi ko sa'yo, nakikita ko sa kanya, pray tayo. Nagkakaroon na kami ng prayer time. Pag every Saturday, nakikita ko sa kanya. Pag Miyerkules, sabi niya, prayer meeting tayo. Sige, sabi ko, okay lang. Dala-dala namin si Kobe o si Luis, dala namin. Okay lang magpasaway si Kobe. Naiya lang namin. Pakita namin ng cellphone. Sige, mag-prayer time tayo. Prayer meeting tayo. Sige. Sabi ko, kung anong gusto mo, sige, ako, sasama ko sa'yo. Kasi yun nga, every Saturday, nagpa-practice na siya magkanta. Yung unang pagkanta niya na lang, ginawa ko. Pray lang ako. Sabi ko, salamat Lord. Kasi naiyak talaga kasi gusto ko makita na doon siya sa harapan. Sabi ko, hindi ko, yun na sinabi ng mama mo sa akin. Kung gusto mo, iluhod mo yan, asawa mo. Yung pa sinasabi niya sa akin yung mama mo. Kaya sabi ko, siya yung nauna. Yung ba yun? Basta sabi ko, yung unang-una, iba talaga mag-love si Lord. Kaya sabi ko, ngayon, pinagpe-pray ko pa talaga na huwag siyang susuko. Tapos tuloy-tuloy na. Yun lang. Kaya sabi ko, yeah, thank you. Kaya sabi ko ngayon, yun nga, pinagpe-pray ko din si mama na, yun nga, siya sinasabihan niya si mama, sama ka sa aming paglinggo. Yun nga, natuwa ko siya kasi nung nagkasakit si mama, nagtitipon-tipon kami mag-anak. Yun nga, nakapag-share. Si kuya mo, nag-share siya sa mga kapatid ko kung gaano ka-faithful si Lord sa amin. Tapos yung mama ko, bago siya ma-attack, nakita ko kasi yun siya kung paano siya atake. Sabi niya lang, Lord, patawad. Sabi niya mama ko. Yun sinabi niya. Kaya sabi ko, iba talaga pag si Lord mag-love. Ano ba yan? Diba? Eh di nag-iyakan kami dito. Alam mo, ang sarap mag-reflect doon sa sinabi ni Ate Donna.
ako naman, ang kuha ko dun, iba yung power ng prayers. Iba din yung willingness ng heart mo. Iba din kapag may willingness ka sa heart na maging faithful sa Lord. Kasi actually sa totoo lang, diba ate, ang dali lang naman tumalikod eh. Pero yung hirap, Yun nga, late talaga ng pasensya niya. Hindi mo kunting ano sa kanya, bad trip agad siya. oo. Ganun siya. Oo, may kakilala din akong ganyan, naka-green. Ang bilis mo bad trip. Hindi ko sinasabing si Claude. Ibang panalangin, no? Yung hindi, tsaka bilang asawa. Diba, no? Grabe. Yung ganun klase na ipapanalangin mo yung asawa mo. Ay, ate, grabe. Grabe pala talaga kapag nag-settle down. Wow. Pa-settle down na tayo. Eto na lang. Last question. Ayan. If you could travel back to the beginning of the year, kunwari, binigyan tayo ng pagkakataon na makabalik ulit tayo ng January 2023, what advice would you give to yourself? Siguro sa akin, maging faithful ako. At the same time, hindi ko kalimutan yung devotion and prayer ko. Si Hoy! Iyak na. Pamilya kami ng OA. Hindi nyo ba kami kilala? Sana. Ayun, kasi nung nabisi ako sa school, simula talaga nung pumasok. Simula nung nag-start yung klase namin ng 3rd year, hindi na ako naka-church. Lagi akong online, ganon. Tapos, grabe yung pagod ng katawan ko. Kasi kapag araw-araw akong bumabiyahe, hindi na talaga kakayanin ng katawan ko. Kasi yung routine ko nga na Monday to Friday, grabe na. Tapos may Saturday, whole day ka, ganyan. So, parang nung talagang nawala, hindi ako nakakapag-devotion. Pero active pa ako nun sa namin, sa D-group. Nakakasama pa ako ng small group nun. Hanggang sa nawala ako kasi yun nga, grabe na yung nangyayari. So, kung mag-advise ako sa sarili ko na wag kong kalimutan na kahit napapagod ako, si Lord yung dapat pa rin na lagi kong mauuna. Ganun. Kasi may pakiramdam ako na parang nagiging unfair ako. Tapos lagi kong kina-question yung sarili ko na, Lord, parang feeling ko bumabalik na naman ako sa dati. Nawawalan na naman ako ng pakialam, gano'n. Parang nagiging go with the flow na lang na naman ako. Na parang sige, okay lang na okay lang to, next time na lang. Tapos sasabihin ko magde-devotion ako, hindi ko naman nagagawa. Nakakalimutan ko siya. Minsan nagbabasa lang ako hanggang sa makakatulugan ko na lang siya. Parang para sa akin, kung may ma-advise man ako sa sarili ko, maging faithful pa din ako. Kung may advice ba na ako para sa sarili ko sa darating na 2024, kahit wala sa tanong, di ba? Magkakaroon ako ng allowance ng sarili ko lang. Hindi ako para makipag-communicate muna sa iba. Kasi feeling ko, hindi naman ako naniniwala na parang magiging pamahiin siya. Siguro dahil nga, gusto kong salubungin 2024 na kami muna ni Lord, yung mag-uusap. Ayan, maging prayerful. Kasi, yun sa kay tita doon, nakita ko na grabe siya mag-pray. Grabe. Kung may Donna Tanchi, may Donna Castro kami. Kung paano siya mag-pray? Nakaka-amaze. Kasi parang, di ko alam kung ako ba magkakaroon ng asawa, tapos magiging ganun. Paano ako? Hindi, ang galing kasi nung ni Ate Donna eh. Kasi tao pa rin siya eh. Kasi naisip niya pa din na susuko na ako. Alam mo yun, hindi kasi siya yung mga typical na na very wife. Di ba yung pinapresent ng world na wife ka, ganyan ka. Pero iba yung godly wife. Totoo. Iba yung godly wife. Kapag godly yung wife mo, hindi niya maisip niya man na mahiwalayan yung asawa niya. Isipin niya pa rin kung ano yung mas makakaluwalhati sa Panginoon. Totoo. Na parang hindi magmamatter yung asawa mo kasi nagmamatter si Lord sa'yo. Yung gano'n na parang everything is God. God talaga. Tapos everything will... Baka maiyak ka pati doon. Charot na. Ako naman, ang advice ko din sa sarili ko, unang-una sa lahat, maging consistent
sa lahat ng bagay. Maging consistent ka sa Lord, maging consistent ka sa career mo, maging consistent ka sa mga tao. Build relationship. You have to build relationship for you to win them para sa Panginoon. Kasi, syempre yung mga ibibuild mo na relationship, yung madadala mo ba? Yung masyasharean mo ba ng goodness ng Panginoon? Ayan. Siguro yun yung may advice ko sa sarili ko. Maging prayerful ka nga. Kasi kapag nawala yung prayer time mo, talagang wala. Maliliit na bagay. Magagalit ka pa. Alam mo yun, sa daanan nga eh. Ay, nako. Dati pag nagdadrive naman ako, naiinis lang ako. Ngayon, kung ano na sinasabi ko. So, ganun pala yun. So, maging mindful din tayo sa mga sinasabi natin. Ayun, yun lang naman. Ikaw, Ate Donna, anong ma-advise mo sa sarili mo? Yung advice ko lang sa akin. Wag talaga ako sumuko. Kasi pag sumuko ako, wala na. Wala na talaga. Tapos, yung gusto mo gusto mo makapag-share sa iba, hindi mo masalita-salita. Yun ang pinagpipray ko sa sarili ko na tulungan niya ako. Goal nyo for the upcoming year, 2024? Siguro sa akin, yung maging okay talaga muna yung family namin. Kasi yun talaga yung number one eh. Kasi nafe-feel ko naman na minsan naisip ko kasi baka gusto na rin bumalik ng tatay ko, pero hindi lang niya alam paano. Kasi naniniwala naman ako na mahal naman nila yung isa't isa dati, pero siguro naman nare-realize niya. Ganon. Baka naman, wag ka naman bumalik sa aming may sakit. Parang awa mo na. Yung medyo malakas naman. Tsaka gusto ko din kasi silang makasama sa church, ganon. Gusto ko pa rin kasi talaga yung feeling na buo kami, ganon. Kumbaga, yun talaga yung mula 2023 hanggang ngayon, yun talaga yung, 2023 pa rin naman, hanggang 2024, yun pa din naman. Tsaka yung sinabi ni Pastor na siya nga pinag-pray niya yung father niya for almost 20 years. Kumbaga, hindi naman instant noodles yun eh. Exactly. 'Di ba? Kasi maraming ituturo sa iyo eh, bakit kailangan to, ganyan. And siguro sa sarili ko, maiwasan ko yung mga unhealthy habits. Sa pagiging estudyante naman, nasa scholarship pa din. Ako naman, ang goal ko this coming 2024, I think, mas magamit pa ako ni Lord. And mas, maging consistent ako. Mas mag-grow pa yun talaga yung relationship ko sa Lord. Kasi hindi ka talaga pwedeng maging complacent. Yun yung, yun yung struggle nating mga matatagal ng Kristiyano. Matagal ng, na parang nagiging, alam naman na natin na, pero 'di ba tayo nga nagagawa natin yung ibang bagay para sa ibang tao. What more pa sa Lord? Parang, yun yung na-realize ko, nung mga nakaraang, buwan, na parang, bakit ganun? Pag sa tao, ang bilis-bilis natin, pero bakit pagdating sa Lord, parang si Lord pa yung magmamakaawa sa atin na, nak, gawin mo naman to, nak. Yun siguro yun yung goal ko. Kasi naniniwala ako, na kapag maayos ang relationship mo sa Lord, everything will follow. Diba? Na parang career mo, physical body mo, yung relationship mo with other people, everything will follow kung okay din yung relationship mo sa Panginoon. So, naman na tayo yan eh, saksi na tayo. Testimony niya yan sa atin. Kasi alam na natin yung pakiramdam ng wala sa presensya ng Panginoon. So yun, maging lang ako. Maging consistent lang ako na mapalalim ko pa yung relationship ko with the Lord this 2024. Goal ko lang naman yung mag-grow pa. Talaga. Yes, growth! Hindi yung tatangkad daw, wala na akong pag-asa tumangkad. Okay pala to eh. Tapos, siguro ko, time na siguro na mag-practice. Kaya sabi ko nga yung goal ko talaga ngayon, yun, balik na ako. Kasi, iba talaga yung feeling na mag-serve ka kay Lord. Yun lang. Ayan guys. So, yun lang naman ang ating podcast. Hindi ko alam kung podcast. Pero, bago matapos tong podcast na to, gusto natin marinig yung point of view naman ng isang guy. May special request. Halika dito. Yes, pala Tabi ka kay Ate Donna.
May special guest. Kanina pa kasi siya nag-interpret sa, sa Ako Gedli. dito eh. Hindi ko lang, kasi kay main character ako. Feeling Ano ka, Alam kong, maglabas ka ng sama ng loob or ang ilalabas ko ate dito, sipon eh. tira hawak. Bilis na! So, ikaw, Claude. Ba't ka nandito? Hindi ko rin alam eh. Baka na mag-explain. Ba't ba ako kasi nandito? Chocolate. Hindi, eto na lang. At ano yung ano mo? What's your... Pag-isay na natin ano yung mag-advise mo sa sarili mo kung magbabalikan natin yung 2023? And what's your goal sa 2024? Kanina ako kasi naisip eh. Alam nyo lang hindi to seryoso. Ano? Matitrigger ka sa word na to eh. Yung mental health ko kasi 2023, tawag dito, you're a king. Anong you're a king? Main character ka. Kung ano yung gusto mo. Hindi, joke lang. Ano? Walis ka na kaya? Bilis, anong i-advise mo? I-advise ko sa sarili ko. Oo. Kung babalikan mo yung 2023, and ano naman yung goal mo this coming 2024? Siguro Baka maya ka pa. hindi siguro mag-open up more kasi kasi for almost entire existence ko dito sa parang every time lagi ako nag-open up. Tapos tinry ko siya ngayong year na as much as possible hindi ako, alam mo yun, kumbaga hindi open book. Kumbaga I'm trying to keep it myself lang. And hindi slowly distracting me. To the point na out of nowhere bigla akong mag-breakdown ng out of nowhere bigla akong mag-breakdown. Yun na pala yun. So, tas hindi ko alam na parang na rin parang alarming na sa mga tao na paligid sa akin. Hindi ko rin alam na gano'n na pala. Tapos, ayun, parang, be more open lang siguro. Tapos, when it comes to spiritual naman, same. Kumbaga, madami tayong naging decision na parang impulsive eh. No. Na parang gusto natin na merong agad na sagot. Yeah. So, yun, be more patient. Tapos, pasensya kasi, lang eh. Oo eh. Wala pa mo eh. Wala pa mamong baka eh. nga Lang, pebble. Yung yung dust. Ganun lang. si kuya mo Yo. kabunaan. Kuya, sinasara ka dito. Pero ngayon nakokontrol na yun. Wow! Binabawian ka. May bawi. Hindi yun lang. Pero yung goal ko sa 2024. Uhangin mo. Kuya, hindi pa siya tapos. Kuya, may samato ng loob. Ilang years na eh. 2024 siguro gusto kong makabalik rin talaga sa ministry. Gusto kong bumalik tumugtog. Kasalanan na to ng buwan eh. Hindi, pero isa yun sa naging spark siguro na tawag dito. Kasi sa Lord. Babalik ka ba sa Lord o sa ministry? Ah? Diba kasi Syempre both. Syempre, before ka naman ng ministry kay Lord muna eh. May special guest. Pero Lord, wag mo muna akong kunin. Babalik ako sa'yo, pero wag mo akong kunin. kasi baka dumiretso. Baka dumiretso ako eh. Doon ka na tumugtog kasama yung mga angels. Isa yun sa kumbaga May dito. yun, para sa inyo, be more consistent. Kumbaga, humble myself. Kasi, yun nga, every time kasi na magde-decide palagi, parang ako, my way palagi. Ganon. Kumbaga, na yun eh, living na sa amin, personally, pero sa family rin namin, parang napansin ko din, very impulsive kasi gusto palagi namin instant na may sagot. Wala kaming kumbaga short term palagi. 'Di ba? Yung decision namin, yung kumbaga yung answer short term palagi. Hindi ayaw namin na parang hindi naman sa ayaw pero parang as much as possible dapat meron na agad eh. Yun yung pag-uwi ko ng Bicol, yung basta yung mga unnecessary na mga decisions. Yun lang. Ayan. So, yun lang guys. Yun lang naman ang aming,
sharing this and I pray na lahat ng mga nabanggit naming desires this coming 2024 ay hindi man maibigay sa amin ni Lord lahat. Alam mo yun. Pero maging grateful kami sa lahat ng bagay. And maging mas mapagtibayan pa namin yung relationship namin sa Lord. Kasi yun naman ang pinaka-importante. Sa lahat ng relationship, ang pinaka-importante ay ang relationship mo with the Lord. So guys, we pray na kayo din sana this coming 2024 ay maging fruitful and maging Fruitful. maging fruitful and kung ano man ang desires ng puso nyo ay mag-grant ng Lord ng naaayon. Mag-grant ng Lord ng naaayon sa kanyang gusto. Yan lang naman. Thank you guys for watching. Bye! Bye!